Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa muli ninyong pagbisita sa channel na ito. Patuloy na nakadapa ang ating bida sa paanan ng mapanuksong si Kapitan O. Malamig at puno ng pangungutya ang boses ng nakamaskarang opisyal nang muli nitong punahin ang pagwawala ng blood parasite sa loob ng katawan ng kanyang kaharap. Lalong lumawak ang nakakakilabot ng ngisi nito bago sarkastikong idinagdag na nakakahiya raw para sa isang nagpapakilalang inapo ng kulto na hindi man lang makayanan ang sakit ng kanilang sagradong seremonya. Sa kabila ng matinding kirot na nananalasa sa kanyang dibdib ay pilit na inangat ng ating bida ang kanyang paningin, bakas ang nag-uumapo na galit sa kanyang mukha habang matalim na nakatitig kay Kapitan O. At sa gitna ng kanyang mabigat na paghingal ay lihim siyang nagmura at buong puot na kinuwestiyon kung anong klaseng pandaraya ang ginawa ng kapitan sa insekto para lang pahirapan siya ng ganito. Mula sa itaas ng entablado ay mabilis na inusisa ni Kapitan Gu Sang-ung kung ano ang nangyari at kung ayos lang ba ang bagong miyembro. Kalmado namang sumagot si Kapitan O at sinigurong maayos lang ang lahat kahit halatang naghihirap ang kaharap niya. Upang pagtakpan ang kanyang ginawa ay idinahilan niyang tila nagwala ang blood parasite dahil sa maling paraan ng paglunok nito, at nang marinig iyon ay lalong nag-init ang ulo ng ating bida na lihim na nagreklamo sa sarili niyang isipan dahil hindi na ito ang unang beses na lumunok siya ng ganoong makamandag na insekto. Makalipas ang ilang sandali ay dahan daw ang lumuhod si Kapitan O at hinawakan ang balikat ng ating bida bago ito inutusang tumalikod. May halong kaplastikan itong inalok na gagamitin niya ang sarili niyang chi para pakalmehin ang nag-aamok na parasito, at dahil sa hindi inaasahang alok na iyon ay labis na nagtaka ang ating bida kaya kinakabahang tinanong kung bakit kailangan pang makialam ang opisyal sa kanyang kalagayan. Tila nawala na ng pasensya si Kapitan O at bakas ang matinding inis sa kanyang mukha, malamig nitong ipinamukha na ayaw na rin niyang makialam kundi napipilitan lang siya dahil naiinip na ang ibang bihag na naghihintay ng kanilang pagkakataon. Kaya galit at mahigpit niyang inutusan ang kalaban niyang kausap na agad tumalikod para matapos na ang seremonya. Dahil sa narinig at nakitang reaksyon ng nakamaskarang opisyal ay biglang napaisip ang ating bida. Bakas ang matinding pagkalito sa kanyang mukha habang tahimik na tinatanong sa sarili kung baka mali ang kanyang hinala at hindi pala si Kapitan O ang may kagagawan ng pag-amok ng insekto. Ngunit bago pa man siya makabuo ng malinaw na sagot ay muli siyang napahawak ng mahigpit sa kanyang sarili. Kumunot ang kanyang noo sa pagtataka ng unti-unting maramdaman niyang ang nakakasunog na sakit mula sa kanyang dibdib ay bigla na lamang gumagapang pababa, na parang may kakaibang bagay na nangyayari sa loob ng kanyang sistema. Agad na lumingon ang ating bida kay Kapitan O para pigilan ito, kinakabahang nakiusap na tumigil na dahil maayos na raw ang pakiramdam niya, ngunit sa halip na makinig ay isang malamig at nagbabantang tingin lamang ang isinukli ni Kapitan O. Mariing pinagsabihan ang kaharap na huwag magsalita ng kalokohan at tumingin na lamang sa unahan, sabay babala na maaari siyang magtamo ng matinding pinsala kung hindi itutuloy ang proseso. Pagkatapos noon ay mabilis na inihanda ni Kapitan O ang kanyang kamay na agad binalot ng mapanganib na pulang enerhiya, pasigan nitong inutusan ang kaharap na higpitan ang tiyan bilang paghahanda. At sa mga sandaling iyon ay walang magawa ang ating bida kundi hintayin ang mangyayari kahit. Umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang matinding kaba dahil parang may dala ang unti-unting paggapang ng kirot na iyon na isang pamilyar at nakakakilabot na panganib. Tuluyan ang napagtanto ng ating bida kung ano talaga ang kakaibang pakiramdam na nag-uumpisang gumapang pababa sa kanyang tiyan, bakas ang matinding kaba at pamumutla sa kanyang mukha dahil sigurado na siya kung ano ang lalabas. Kaya kailangan niyang pigilan ang opisyal bago pa mangyari ang kinatatakutan niya. Pilit siyang nagsalita at nanginginig na nakiusap kay Kapitan O na itigil na muna ang binabalak nitong gawin. Ngunit bago pa may baba ng nakamaskarang opisyal ang nakahandang kamay ay isang hindi inaasahang tunog ang tuluyang bumasag sa seryosong tensyon ng seremonya. Isang malakas na pag-utot ang biglang kumawala mula sa ating bida na agad nagpatahimik sa buong paligid. At ang inakala nilang pag-amok ng blood parasite ay isa lang palang masamang hangin sa tiyan. Dahil sa nakakahiyang eksenang iyon ay biglang nanigas sa kinatatayuan si Kapitan O, nanlaki ang mga mata nito at natulala na lamang habang nakataas pa rin ang kamay sa hangin, halatang hindi na malaman kung itutuloy pa ba niya ang paggamit ng kanyang chi o tuluyan na lang otres dahil sa pandidiri sa nasaksihan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Mula sa kanyang nakaluhod na posisyon ay dahan-daang napayuko ang ating bida na halos hindi na may pinta ang mukha sa sobrang hiya.
at sa huli ay mahina at nauutol na lamang siyang nagdahilan sa hangin, pilit na ipinaalala kay Kapitan O na sinabi na nga niyang maayos na talaga ang kanyang pakiramdam. Unti-unting hamupo ang tensyon sa paligid at nagpatuloy na sa paglalakad ang mga bihag, ngunit para sa espiritu ng espada ay hindi pa rin natatapos ang nakakatawang eksena. Halos maiyak-iyak ito sa kakatawa sa tabi ng ating bida, buong galit na tinukso ang kaharap at pabirong itinanong kung paano nito nagawang umutot sa ganoon kaseryoso at kadelikadong sitwasyon. Dahil sa walang humpay na pang-aasar ay halatang nap-icon na ang ating bida, bakas ang matinding hiya at inis sa kanyang mukha habang tahimik na lamang siyang nagtatanong sa sariling isipan kung hanggang kailan ba siya balak pagtawanan. Nagpatuloy sila sa paglalakad kasama ang ibang miyembro ng kulto, ngunit hindi pa rin tumitigil ang lumulutang na espiritu ng espada, masigla nitong idinagdag na lalo lang nagiging nakakatawa ang sitwasyon sa tuwing naiisip niya ito, at inamin pa nitong sobrang nabagot siya simula nang dumating sa lugar na iyon kaya laking pasasalamat niya na naging aliw ang kanyang kasama, napabuntong hininga na lamang ang ating bida sa sunod-sunod na panunukso. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na palipasin na lamang ito dahil sapat na ang kanyang mga pinuproblema sa mga oras na iyon. Hindi pa rin maawat sa ketitawa ang lumulutang na espiritu ng espada, walang humpay nitong tinukso ang ating bida at pabirong itinanong kung ang pinuproblema nito ay ang nakakahiyang pag-utot kanina. Napabuntong hininga na lamang ang kaharap habang nakahawak sa madugong dibdib, tahimik niyang ipinaalam sa mapang asar na kasama na hindi iyon ang bumabagabag sa kanya kundi ang mismong blood parasite. Bakas ang seryosong pagtataka sa mga mata ng ating bida nang mapagtanto niyang tuluyan nang nawala ang matinding sakit, patuloy siyang naglakad habang maingat na sinusuri ang sarili, at laking ginhawa ang naramdaman niya nang mapansing na wala na rin ang kakaiba at mabigat na pakiramdam na dulot ng insekto sa loob ng kanyang katawan. Bago pa man siya makapag-isip ng malalim tungkol sa mahiwagang pagbabagong iyon ay isang malakas na boses ang bumasag sa kanyang katahimikan. Agad na napalingon ang ating bida nang marinig ang tawag ni Song Juabok mula sa kanyang tabi. Nakakunot ang noo nito at walang pag-aalinlangang inakusahan ang kaharap bilang palihim na especially iyan ng kulto bago diretsyong itinanong kung saan ba talaga sila papunta. Hinarap ng ating bida ang panibagong akusasyon ni Song Juabok, malamig niyang ipinaalala sa kasamahan na hindi rin niya alam ang lahat ng nangyayari sa kanilang paligid, habang nagtatalo ang dalawa ay lumutang sa pagitan nila ang espiritu ng espada. Tahimik na pinuna ang asal ni Song Juabok at nagtatakang sinabing tila nakalimutan na agad nito na lumunok din siya ng blood parasite kanina para lamang makaligtas at mabuhay. Sa halip na kumalma ay lalo pang itinaas ni Song Juabok ang kanyang boses habang masamang nakatingin sa kanyang kababayan, puno ng hinanakit niyang inakusahan ang ating bida na traidor na kaibigan mula sa kanilang bayan, umano para lamang bumida at umangat ng mag-isa. Dahil sa napakababaw na paratang na iyon ay hindi na napigilan ng ating bida ang kanyang galit, matapang siyang sumagot at prangkang itinanong kung anong kalokohan ang pinagsasabi nito dahil wala naman siyang mapapala sa pagpapabilib sa kinatatakutang kulto. Biglang natigil ang mainit na pagtatalo ng dalawa nang umalangaw ang isang malakas na boses na humihingi ng atensyon ng lahat, mabilis na napalingon ang ating bida at si Song Juabok para tignan kung sino ang nagsalita. Humakbang paarap si Kapitan O na may dalang mabigat at seryosong presensya, formal na idineklara ng nakamaskarang opisyal na magsasagawa na sila ng panibagong hakbang na tinatawag na grade evaluations. Malamig ang kanyang boses nang mahigpit niyang binalaan ang mga bihag na huwag gagawa ng anumang gulo, huwag kikilos ng walang pahintulot, at siguraduhing nakikinig ng mabuti sa lahat ng kanyang sasabihin. Nang makita ang opisyal ay bakas ang pagkainis sa mukha ng espiritu ng espada. Mahina itong nagreklamo kung bakit ang lalaking iyon na naman ang kanilang kaharap. Sa kabilang banda ay bahagyang pinagpawisan ang ating bida dahil sa isang katanungang tumatakbo sa kanyang isipan, sariwa pa sa kanyang alaala na noong nakaraang buhay niya ay ibang kapitan ang namahala sa pagsusuring ito, kaya tahimik siyang naghihinalo kung ang biglaang pagbabagong ito ay resulta ng nakakahiyang insidente na nangyari lamang kanina. Malamig na ipinaliwanag ni Kapitan O ang simpleng patakaran para sa unang pagsubok. Itinaas nito ang kanyang hinlalaki at itinuro ang hanay ng madilim at nakakakilabot na kuweba sa kanyang likuran. Seryoso niyang ipinaalam sa lahat na sa loob ng bawat kuweba ay may naghihintay na tagasuri ng kulto na siyang susukat sa kanilang kakayahan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang nakamaskarang opisyal at nilinaw na kailangan lamang nilang pumasok at harapin ang mga nasabing tagasuri. Matapos ang mahigpit na evaluasyon ay doon na malalaman ang kanilang opisyal na grado,
at makakatanggap ang bawat isa ng kahoy na plaka na nahahati sa 3 antas, ang Basic, Intermediate, at Advanced, bilang patunay ng kanilang naging resulta. Bago tapusin ang kanyang paliwanag ay nag-iwan si Kapitan O ng malamig na paalala na mas makakabuti para sa kanilang buhay kung ibubuhos nila ang buong makakaya para makakuha ng mataas na ranggo. Nagpatuloy sa pagsasalita si Kapitan O at seryosong ipinaalala sa lahat na labis na pinahahalagahan ng kanilang kulto ang tunay na lakas. Itinuro niya ang sarili niyang baywang para kunin ang atensyon nila. Ipinakita ang suot nitong asul na sinturon at malinaw na ipinaliwanag na ang sinumang miyembro na nagtataglay nito ay opisyal na kinikilala bilang Advanced Grade Warrior. Upang mas lalong pukawin ang determinasyon ng mga bihag lalo na ang ating bida ay nagbitiw ng napakalaking pangako si Kapitan O, itinaas nito ang hinlalaki habang buong pagmamalaking ipinahayag na tuluyan. Nang aalisin ang nakatanim na blood parasite mula sa katawan ng sinumang Advanced Grade Warrior na napatunayan ang kakayahan, at sa huli ay hinamon niya ang bawat isa na magsumikap umakyat sa pinakamataas na posisyon upang matanggap ang nararapat na gantimpala. Agad na umalingaw-ngaw ang matinding ingay at bulungan sa buong hanay ng mga bihag matapos ay latag ni Kapitan O ang napakalaking pangako. Halos hindi sila makapaniwalang may natitira palang paraan para matanggal ang nakakamatay na blood parasite mula sa kanilang mga sistema, kaya mabilis na nag-alab ang determinasyon ng ilan sa kanila na kailangan lamang nilang maging Advanced Grade Warrior para tuluyang makalaya sa sumpa. Nanatiling kalmado at seryoso ang ating bida habang tahimik na pinagmamasdan ang nagbabagong reaksyon ng kanyang mga kasamahan, batid niyang ang pampalubag loob na iyon ay isang malinaw na bitag lamang, at alam niya ang malungkot na katotohanan na sa labis nilang paghahangad na umangat at makalaya ay hindi nila namamalayang unti-unti na pala silang nagiging ganap na miyembro ng mismong kulto na nagpahirap sa kanila. Halatang nairita si Kapitan O sa patuloy na ingay at bulungan ng mga bihag kaya dahan-dahan nitong inilabas ang isang maliit na pulang plauta. Malamig ang boses nito ng paalalahanan ang buong hanay na huwag gagawa ng anumang gulo sa kanyang harapan. Nang makita ang bagay na hawak ng opisyal ay mabilis na nanlaki ang mga mata ng ating bida at agad niyang nakilala ito, ngunit bago pa man siya makapag-isip ng paraan para makaiwas ay tuluyan ng hinaypan ni Kapitan O ang instrumento, at isang matalim na tunog ang mabilis na umalangaw sa buong lugar. Kasabay ng nakakabinging ihip na iyon ay isang matinding kirot ang biglang naramdaman ng ating bida dahilan para marahas siyang mapayuko at mapakapit sa sarili. Bakas ang labis na paghihirap sa kanyang paningin nang mapasigaw siya sa sakit, at dahil dito ay agad na napalingon si Song Juabak na naguguluhan at litong-lito na inusisa kung ano ang biglang nangyayari sa kanyang kasamahan. Patuloy na nagtataka si Song Juabak habang nakatingin sa namimilipit na ating bida, naguguluhan itong tinanong kung bakit kailangan pang takpan ang mga tainga dahil para sa kanya ay hindi naman ganoon kasakit ang tunog ng plauta. Ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi ay bigla na lamang nanigas ang kanyang buong katawan at agad siyang pinagpawisan sa hindi inaasahang pangyayari. Isang matinding kirot ang biglang sumaksak sa loob ng kanyang dibdib dahilan para mapasinghap siya at mapahawak sa sarili. Sa sumunod na sandali ay hindi lang si Song Juabak ang nakaramdam ng paghihirap dahil sabay-sabay na napasigaw ang lahat ng mga bihag sa paligid. Ang matalim na tunog ng plauta ay sadyang idinisenyo para galitin ang nakatanim na blood parasite sa loob ng kanilang mga katawan, kaya walang sinuman sa kanila ang nakaligtas sa nakakabaliw na hapding iyon. Makikita ang ating bida na nakahawak sa kanyang ulo habang nakayuko sa gitna ng kaguluhan. Lumutang palapit ang nagtatakang espiritu ng espada at inusisa kung maayos lang ba ang kalagayan niya, sabay tanong kung bakit biglang nagwawala ang lahat ng tao sa paligid nila. Habang pinagpapawisan ay kalmadong inalala ng ating bida ang epekto ng hawak na plauta ng opisyal, batid niya na sa tuwing hinihipan ang plotang iyon ay siguradong mag-aamok ang mga blood parasite sa dibdib ng bawat isa. Ngunit sa kabila ng kaalamang iyon ay isang malaking pagtataka ang bumalot sa ating bida. Pilit niyang pinakikiramdaman ang sarili habang lihim na nagtatanong kung bakit wala siyang nararamdamang kahit anong kirot gayong malinaw niyang narinig ang tunog ng plauta. Nang ibaling niya ang tingin sa ibaba ay nakita niya ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang mga kasamahan kabilang si Song Juabak na marahas na namimilipit sa lapag, lalo lamang lumalim ang kanyang pagkalito kung bakit tila hindi tumatalab sa kanya ang sumpa ng insekto. Patuloy na namimilipit sa matinding sakit ang mga bihag sa paligid at tahimik lamang na nakatingin si Kapitan O na hawak ang kanyang pulang plauta. Malamig at seryosong ipinagtapat ng nakamaskarang opisyal na sinabi lamang niya ang tungkol sa posisyon bilang Advanced Grade Warrior dahil bahagi na ito ng kanilang tradisyon,
walang awang idinagdag nito na sa dami nilang umaasa ay marahil 2 o 3 lamang ang talagang aabot sa ganoong mataas na antas, at ang lahat ng mabibigo ay habang buhay na magdurusa kasama ang blood parasite. Dahil sa nakakakilabot na katotohanang iyon ay lalong nanlumo si Song Juabak na nananatiling nakadapa sa buhanginan. Sa gitna ng mabigat na paghingal at pagtitiis sa nakakalasog na kirot ay pinagpawisan siya ng malagkit, tahimik na nagngingit-ngit ang kanyang kalooban habang itinatanong niya sa sarili kung paano niya makakayanang tiisin ang ganoong paakit hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Hindi na pinatagal pa ni Kapitan O ang paghihirap ng mga bihag at malakas itong sumigaw para utusan silang bumangon na mula sa pagkakahiga. Nang makitang mabilis na nagsitayuan ang pangkat kabilang sina Song Juabak at ang ating bida ay malamig na idinagdag ng opisyal na tila naging mas disiplinado na ang mga ito matapos makatikim ng parusa. Sa pagbangon ay isang seryosong kaisipan ang patuloy na tumatakbo sa utak ng ating bida, at bagaman hindi pa siya ganap na sigurado ay unti-unti na siyang nakadarama ng malakas na kutob na wala na talagang blood parasite sa loob ng kanyang dibdib. Lumutang naman palapit ang espiritu ng espada at inosenteng nagtanong kung ang dahilan ng kawalan niya ng sakit ay ang mabilis niyang pagtatakip ng tainga kanina, ngunit agad itong pinabulaanan ng ating bida sa kanyang isipan, dahil batid niya sa sarili na kahit gaano pa siya kahigpit sa pagtakip ng pandinig ay imposibleng mapigilan nito ang pag-amok ng insekto na direktang nakabaon sa mismong loob ng kanyang sistema. Nagpatuloy sa pag-iisip ang ating bida tungkol sa kanyang kakaibang sitwasyon. Tahimik niyang sinabi sa sarili na madali sana niyang makukumpirma ang katayuan ng insekto gamit ang kanyang panloob na enerhiya kung hindi lang nawala ang kanyang dantian. Ang seryosong pag-iisip niya ay biglang naputol ng buong tapang na magsalita si Song Juabak sa kanyang tabi, bakas ang matinding determinasyon sa mukha ng kasamahan nang ideklara nitong nakabuo na siya ng isang malaking desisyon, buong tapang niyang tinanggap ang mapait na katotohanang wala na siyang kawala sa kulto lalo pa at tuluyan na siyang nakalunok ng blood parasite. Kasunod nito ay tinitigan niya ng masama ang ating bida at mayabang na ipinamukhang dahil wala itong dantian ay tiyak na mas angat ang kanyang lakas sa larangan ng martial arts. Puno ng kumpiyansang ipinangako ni Song Juabak na gagawin niya ang lahat para maging advanced grade warrior, tanggalin ang sumpa, at tuluyang makapaghiganti sa kaharap niya. Dahil sa walang paabong pagmamatapang na iyon ay napakunot na lamang ang noo ng ating bida. Halatang naguguluhan siya sa biglaang deklarasyon ng kasamahan kaya tahimik na lamang siyang nagtanong sa sarili kung anong kalokohan na naman ang pinagsasasabi ng lalaking iyon. Nagsimula ng magsalita si Kapitan O para isa-isahin ang pangalan ng mga bihag na siselang sa pagsubok, ngunit bago pa siya makapagtawag ay mabilis na itinaas ni Song Juabak ang kanyang kamay. Napahinto ang nakamaskarang opisyal at nagtatakang tinanong kung ano ang kailangan nito. Malakas namang sumigaw si Song Juabak para kunin ang atensyon ng kapitan at buong tapang na nagboluntaryong siya ang unang haharap sa pagsusuri. Samantala ay halatang napagod na ang ating bida sa kakaibang inaasal ng kanyang kasamahan at bahagya pa siyang pinagpawisan sa buong sitwasyon. Lumutang papalapit ang espiritu ng espada at inosenteng nagtanong kung dahilan ng pagpapasikat ni Song Juabak ay ang hindi niya pagpansin kanina. Tahimik na napabuntong hininga ang ating bida habang naiinis na tinatanong sa sariling isipan kung iyon lang ba talaga ang mababaw na dahilan ng lalaking iyon. Agad na umalangaw-ngaw ang boses na nag-uutos sa unang bihag na humakbang paarap, walang anumang pag-aalinlangan at buong lakas na sumugod si Song Juabak sabay sigaw ng matapang na pagsang-ayon habang iniiwan ang kanyang mga kasamahan sa likuran. Dahil sa labis na kumpiyansa sa sarili ay nagawa pa nitong lumingon at mayabang na ngumisi sa ating bida. Buong pagmamalaking idineklarang panuurin lamang siya dahil papatunayan niyang mas magaling siya at kaya niyang umangat kahit walang natatanggap na kahit anong tulong. Ngunit bago pa man niya tuluyang matapos ang kanyang kayabangan ay isang mabilis at nagliliwanag na kamao ang biglang sumulpot, isang napakalakas na sapak ang direktang tumama sa mukha ni Song Juabak dahilan para manlaki ang mga mata nito sa sobrang gulat at matinding sakit. Marahas siyang tumalsik patalikod matapos salubungin ang suntok, dumagundong ang mabigat na pagbagsak nito habang nagkalat ang makapal na alikabok sa buong paligid. Samantala ay bakas ang matinding lamig at inis sa mga mata ni Kapitan O habang nakatingin sa walang awang pinabagsak na bihag, mausok pa ang nakakuyom niyang kamao ng mahigpit na paalalahanan ang lahat na malinaw naman niyang ipinagbawal ang pagkilos ng walang pahintulot. Seryoso niyang idinagdag na hindi dapat nagmamarunong ang isang hamak na bihag na dapat lamang gumalaw at sumunod kapag inuutusan. Malakas na umalangaw-ngaw ang boses ni Kapitan O na nag-uutos sa lahat na sumagot tuwing may nagsasalita na nakakataas sa kanila.
Sa labis na takot dahil sa sinapit ng nagmamarunong na si Song Juabak ay mabilis at sabay-sabay na sumagot ang mga nanginginig na bihag bilang pagsang-ayon, habang pinagpapawisan naman ang ating bida na tahimik na nakaluhod sa paligid. Hindi nagtagal, bumaling si Kapitan O at direktang tinawag ang pangalan ng ating bida. Idineklara ng opisyal na siya ang unang haharap sa grade evaluations habang seryosong hinihintay nito ang susunod na mangyayari. Agad na pinagpawisan ang ating bida at bahagyang napabuntong hininga nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Naguguluhan siyang napatingin kay Kapitan O sabay turo sa sarili para kumpirmahin kung siya ba talaga ang tinutukoy, at sa kanyang isipan ay ramdam na niyang panibagong panggigipit ito ng opisyal na sinasadyang pahirapan ang kanyang sitwasyon. Malamig naman siyang tinitigan ni Kapitan O na tila nababalot ng mapanganib at nakakabahalang presensya, mapanukso nitong itinanong kung may inirereklamo ba ang ipinagmamalaking inapo ng kanilang kulto tungkol sa naging desisyon nito. Upang maiwasan ang anumang gulo ay mabilis na yumuko ang ating bida at nagbigay galang, kalmadong sumasagot na wala siyang anumang reklamo at nais lang niyang magpasalamat sa ibinigay na pabor. Ngunit sa kabila ng kanyang magalang na pananalita ay tahimik niyang napagtantong sadyang hindi na naman magiging madali ang kanyang pamumuhay sa lugar na iyon. Dahan-daang humakbang papasok sa loob ng madilim na kuweba ang ating bida habang naiwan naman sa labas si Kapitan O. Malakas na nagutos ang nakamaskarang opisyal sa mga natitirang bihag na pumila ng maayos dahil susunod silang papasok ayon sa pagkakasunod-sunod. Habang naglalakad sa malawak at tahimik na batong daan ay hindi naiwasan ng ating bida na makaramdam ng matinding nostalgia, puno ng emosyon niyang. Inisip na halos hindi siya makapaniwalang uulitin niya muli ang pagsusuring iyon. Sariwa pa sa kanyang alaala na noong nakaraan niyang buhay ay isang opisyal na nagngangalang Kapitan Jang Yun ang sumubok sa kanyang kakayahan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni ay lumutang palapit ang espiritu ng espada at inosenteng nagtanong tungkol sa kanyang nakaraan. Nais malaman kung anong antas ng kahoy na plaka ang nakuha niya noon lalo pa at wala naman siyang dantian para magamit ang kanyang tunay na enerhiya. Kalmado lamang siyang sinagot at walang anumang pag-aalinlangang inamin na nakuha lamang niya ang pinakamababang basic grade noong panahong iyon. Patuloy sa paglalakad ang ating bida sa madilim na pasilyo ng kuweba habang tahimik na inaalala ang malungkot na kapalaran ng mga nakakakuha ng pinakamababang antas. Batid niya sa sarili na ang mga inilalagay sa basic grade ay ginagawa lamang utusan at itinuturing ng mga taong madaling itapon anumang oras, dahil sa mabigat na katotohanan ito ay nakaramdam ng awa ang espiritu ng espada at malungkot na sinabing siguradong naging napakahirap ng kanyang mga pinagdaanan noon. Ang tahimik na usapan nila ay biglang naputol ng may isang malamig na boses na umalangaw mula sa itaas ng mabatong daan. Isang matikas na lalaking bahagyang natatakpan ng anino ang pormal na nagtanong kung siya ba ang bihag na nagmula sa Yulang County. Sa pagkarinig pa lamang ng boses na iyon ay mabilis na nanlaki ang mga mata ng ating bida, agad niyang nakilala ang pamilyar na tono ng lalaki, at isang seryosong determinasyon ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Buong kumpiyansa niyang napagtantong ang opisyal na nasa harapan niya ay walang iba kundi ang mismong taong sumubok sa kanya noong nakaraan niyang buhay. Kaya alam niyang tuluyan nang nakumpleto ang lahat ng plano niyang inihanda para sa eksaktong sandaling ito. Labis na nagtaka ang espiritu ng espada nang mapansin ang kakaibang reaksyon ng ating bida kaya inosente itong nagtanong kung kilala niya ang lalaking naghihintay sa unahan. Napangisi ng bahagya ang ating bida at buong kumpiyansang inamin sa isipan na kilalang kilala niya ang opisyal na ito. Tahimik niya pang idinagdag na ang naturang lalaki ay walang iba kundi ang kanyang naging direktang nakakataas na opisyal noong nakaraan niyang buhay. Nang marinig ang sagot na iyon ay lalong naging interesado ang espiritu ng espada at mapanukso nitong inusisa kung saang pangkat ba talaga nabibilang ang ating bida noon dahil ang tanging naibahagi lamang nito ay isa siyang hamak na tagadala ng kagamitan. Dahil sa mapang-asar na tanong na iyon ay agad na nap-icon ang ating bida at pasigaw niyang ipinamukha sa isipan na siya ay dating kabilang sa Blood Wolf Squad. Napatigil ang espiritu ng espada at nagtatakang inusisa kung ang lalaking nakatayo sa madilim na bahagi ng kuweba ay ang mismong kapitan ng Blood Wolf Squad. Tahimik naman itong kinumpirma ng ating bida sa sarili niyang isipan at inalala rin ang eksaktong pangalan na nabanggit niya noon kay Do Django. Nang tuluyang makalapit ay malinaw na nakita ang figure ng lalaking may suot na takip sa kanang mata. Walang iba kundi si Kapitan No Sanggo. Dahil sa patuloy na pananahimik ng ating bida ay napakunot ang noo ng kapitan at malamig na nagtanong kung bakit hindi ito sumasagot. Kasunod nito ay seryosong inulit niya ang katanungan para tuluyang kumpirmahin kung siya nga ba talaga si So Wunui na nagmula sa Yulang County.
Nanatiling kalmado ang ating bida habang tahimik na pinagtatawanan sa kanyang isipan ang naging plano ni Kapitan O. Batid niyang siguradong pinag-isipan ng mabuti ng nakamaskarang opisyal ang paglalagay sa kanya sa sitwasyong iyon, ngunit buong kumpiyansa niyang idineklarang hindi kailanman uubra ang mga patibong na inihanda nito. Seryoso siyang nagmuni-muni at ipinaalala sa sarili na nagawa niyang linlangan si Do Django na isang ganap na estranghero sa kanya, kaya nakakasigurado siyang magiging mas madali na lamang para paikutin si Kapitano Sanggo lalo pa at kilalang kilala niya ang pagkatao nito mula pa sa kanyang nakaraang buhay. Matapos makabuo ng matibay na diskarte ay mabilis na nagbigay galang ang ating bida at formal na kinumpirma na siya nga ang bihag na nagmula sa Yeongso Clan ng Yulang County. Upang tuluyang makuha ang atensyon at pabor ng opisyal ay magalang at matalino siyang nagdagdag ng kasinungalingan. Sinabing marami na siyang magagandang kwentong narinig tungkol sa kapitan ng Blood Wolf Squad mula mismo sa kanyang lolo. Sa halip na makuha ang tiwala ng opisyal ay malamig lamang na tinitigan ni Kapitan No Sanggo ang ating bida, walang paligoy-ligoy nitong idineklarang isang malinaw na kasinungalingan ang mga sinabi, kasabay ng matatalim na salitang iyon ay ang marahas na paghugot niya sa malaking espada mula sa kaluban. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay bakas ang matinding gulat sa mukha ng ating bida maging sa lumulutang na espiritu ng espada sa kanyang tabi. Seryoso namang inusisa ng kapitan kung ipinaparating ba nitong ang kanyang lolo ay dating isang mandirigma ng Blood Wolf Squad. Tuluyan ng inilabas ng opisyal ang buong talam ng kanyang mabigat na sandata, malamig na ipinamukhang walang sinuman sa kanilang pangkat ang maaaring tumugma sa pagkakakilanlan ng sinasabing lolo. Sa tindi ng pagdududa at kawalan ng tiwala ay direktang itinutok ni Kapitan No Sanggo ang espada sa ating bida, at buong lakas itong sumigaw para piliting alamin kung sino ba talaga ang taong naglakas loob na tumayo sa kanyang harapan. Hindi pa man nakakabawi ang ating bida mula sa matinding pagkabigla ay isang mabilis na paggalaw ang agad na sumalubong sa kanya, napakabilis na sumugod palapit si Kapitan No Sanggo. Walang anumang pag-aalinlangang sinakal ng opisyal ang kaharap gamit ang isang kamay dahilan para mapadaing ito sa sakit at tuluyang kapusin ng hininga. Bakas ang nakakakilabot na intensyon sa mga mata ni Kapitan No Sanggo habang matalim na nakatitig sa ating bida na patuloy na namimilipit at pinagpapawisan dahil sa higpit ng pagkakasakal. Pasigaw na idineklara ng opisyal na parang humihiling na ng kamatayan ang kanyang kaharap dahil sa matapang na kasinungalingan. Kasunod nito ay mariing inusisa kung talagang pinaninindigan nitong ang lolo niya ay nagsilbi sa ilalim ng pamumuno ng ama ni Kapitan No Sanggo. Upang tuluyang basagin ang palusot ng ating bida ay seryosong ipinamukha ng opisyal na siya mismo ay nagsanay at nagsimula sa pinakamababang antas ng Blood Wolf Squad, kaya tanda niya ng tanda ang bawat pangalan ng mga mandirigmang naging tauhan ng kanyang ama noon. Halatang nataranta ang espiritu ng espada nang makitang pumalpak agad ang inihandang plano ng ating bida, lumutang ito palapit at pasigaw na pinuna ang mabilis na pagkabuking nito, buong pag-aalalang iginiit na hugatin na siya ng kaharap upang makalaban at makawala sa kamay ng opisyal. Ngunit sa kabila ng matinding sakal at paghihirap ay pinilit ng ating bida na manatiling kalmado ang kanyang isipan, alam niyang kapag inilabas niya ang espada sa mga sandaling iyon ay lalo lang lalala ang kanilang problema. Kaya tahimik siyang nagdesisyong kailangan muna niyang makipag-usap kay Kapitan No Sanggo bago gumawa ng anumang marahas na hakbang. Patuloy na nahihirapan ang ating bida sa mahigpit na pagkakasakal ni Kapitan No Sanggo sa kanyang leeg. Bago pa man tuluyang maubusan ng hininga ay mabilis na napansin ng espiritu ng espada ang panibagong panganib, kaya malakas itong sumigaw para bigyan ng babala ang kaharap tungkol sa patagang atake. Mula sa ibaba. Walang anumang pag-aalinlangang nagpakawala ng mabilis at malakas na sipa ang opisyal na direktang nakatutok sa ibabang bahagi ng ating bida. Dahil sa maagap na babala ay mabilis na nakapagreaksyon ang kaharap, agad niyang iniharang ang kanyang espada para salagin ang paparating na atake ng kapitan. Isang matinding salpukan ang yumanig sa kanilang pwesto kasabay ng pagliwanag ng puwersa mula sa banggaan, ramdam na ramdam ang bigat ng impact. At bakas sa nahihirapang mukha ng ating bida ang matinding lakas na kanyang sinalo mula sa marahas na pag-atake ng opisyal. Marahas na tumalsik patalikod ang ating bida dahil sa nakakagimbal na puwersa mula sa atake ng opisyal, sa kanyang isipan ay idinaing niyang parang mababali na ang kanyang likod sa sobrang sakit, kasabay ng matinding pagkabigla kung paano naging ganoon kabilis ang mga galaw ng kanyang kalaban. Dahil sa mapanganib na sitwasyon ay mabilis na napagtanto ng ating bida na kung hindi niya mapipilit na makipag-usap si Kapitan No Sanggo ay tuluyan na siyang mapapahamak.
Subalit bago pa man siya makagawa ng panibagong diskarte ay walang anumang pag-aalinlangang sumugod muli ang kapitan, nagpakawala ng napakabilis at napakabigat na atake na sinabayan ng matinding puwersa dahilan para muling yumanig ang madilim na paligid. Bakas ang matinding paghihirap sa mukha ng ating bida habang pinagpapawisan at pilit na nilalabanan ang nakapanlulumong presensya ng kanyang kalaban. Sa kalagitnaan ng desperadong sitwasyon ay napamura siya sa isipan at tahimik na inamin na hindi na niya kayang tiisin pa ng mas matagal ang ganoong klaseng laban. Ngunit bago pa man siya makaisip ng paraan para makabawi ay isang napakalakas na pagtapak mula kay Kapitan Usanggo ang marahas na bumagsak sa kanyang buong katawan, yumanig ang lupa ng tuluyang sumadsad at mabaon ang ating bida sa lapag kasabay ng malakas na pagsabog ng mga naduraj na bato sa paligid. Dahil sa napakabigat na pinsalang natamo mula sa walang awang ataking iyon ay hindi naiwasan ng ating bida na umubo ng masaganang dugo. Sa gitna ng kanyang unti-unting pagkawala ng malay ay umalangaw ang boses ng espiritu ng espada na labis na nag-aalala at buong lakas na sumisigaw para pilit siyang gisingin mula sa kapahamakan. Kahit dagwang nakatayo ay pilit pa ring iniinda ng ating bida ang matinding sakit mula sa natamong pinsala. Sa kanyang isipan ay lihim siyang napamura dahil napatunayan niyang hindi pa rin nagbabago ang walang awang ugali ni Kapitan Usanggo, bakas ang labis na pag-aalala sa mukha ng espiritu ng espada nang mabilis itong lumapit at tanungin kung ayos lang ba ang kanyang kalagayan. Agad namang sumagot ang ating bida para pakalmayan ito, ipinaliwanag niyang hindi ibinuhos ng opisyal ang buong lakas nito sa nakaraang sipa dahil kung nangyari iyon ay siguradong agad na siyang binawian ng buhay. Ngunit hindi pa man siya nakakahinga ng maayos ay malakas na sumigaw ang espiritu ng espada para muling magbigay ng babala, mabilis itong nag-utos na maghanda at tumingin sa unahan dahil walang anumang pag-aalinlangang sumusugod muli palapit ang kapitan ng may napakabilis at mapanganib na puwersa. Sa kabila ng maagap na babala ay biglang nakaramdam ng matinding pagkahilo ang ating bida, tahimik niyang idinaing sa isipan na unti-unting lumalabo ang kanyang paningin, dahilan para magtaka ang espiritu at mabilis na magtanong kung ano ang sinabi nito. Nang lumingon ang espiritu ng espada sa likuran ay natarante ito nang makita ang sariwang mantsa ng dugo sa mabatong pader. Mabilis nitong napagtanto at pasiga na sinabing paniguradong matinding tumama ang likod ng ulo ng ating bida noong bumagsak ito kanina. Dahil sa mapanganib na sitwasyon kung saan hindi na makakita ng maayos ang ating bida ay agad na kinuha ng espiritu ng espada ang kontrol sa laban, mabilis itong nag-utos na sumunod lamang sa kanyang direksyon para makadepensa, bago malakas na sumigaw na may paparating na paalang na hiwa mula sa kanang bahagi ng leeg nito, kahit nahihirapan ay mabilis na inihanda ng ating bida ang kanyang sandata at matagumpay na sinalag ang mabigat na atake ni Kapitan Usanggo. Napakabilis na lumapit ang matalim at nakakamatay na hiwa na direktang nakatutok sa dagwang leeg ng ating bida. Sa eksaktong sandali bago pa man tumama ang talam ay buong lakas na sumigaw ang espiritu ng espada para ibigay ang pinal na hudyat na salagin ang paparating na panganib. Kahit patuloy na nahihirapan sa lumalabong paningin ay mabilis na tumugon ang ating bida at inasa ang kanyang buong kaligtasan sa boses ng espiritu. Buong bilis niyang iniangat ang kanyang sandata at perpektong naiharang ito sa mismong oras ng pagbangga. Isang matinding puwersa ang muling yumanig sa paligid kasunod ng matagumpay niyang pagdepensa mula sa marahas na atake ni Kapitan Usanggo. Dahil sa matinding puwersa ng salpukan ay marahas na tumalsik patalikod ang ating bida at tuluyang nabitawan ang kanyang sandata, malakas na umalangaw ang pagbagsak ng bakal habang mabilis na dumausdas ang kanyang espada palayo sa kanya at tuluyang bumaon sa mabatong lapag. Sa kabilang banda ay tahimik at dahan-daang naglakad papalapit si Kapitan Usanggo na may nagtatakang reaksyon sa mukha nang makitang nakaligtas pa ang kaharap mula sa nakakamatay na hiwa. Nang hihina at pilit na bumabangon ay lihim na napamura ang ating bida sa isipan dahil pakiramdam niya ay muntik na talaga siyang mamatay sa sandaling iyon. Mabilis siyang nagpasalamat sa espiritu ng espada para sa maagap na gabay nito. Ngunit kasabay ng pilit niyang paghinga ay ang panibagong matinding kaba nang mapagtantong masyadong malayo ang ibinagsakan ng kanyang sandata para maabot niya pa. Bago pa man makaisip ng panibagong hakbang ang ating bida ay isang mabilis na anino ang biglang tumambad sa kanyang paningin. Wala nang sapat na oras para makaiwas kaya marahas na bumagsak ang mabigat na paa ni Kapitan Usanggo sa mismong dibdib niya. Dahil sa nakakagimbal na puwersa ng pagtapak na iyon ay napadaing ng malakas ang ating bida at muling napaubo ng dugo, matikas at nakakatakot na nakatayo ang kapitan sa harapan niya, hawak ang malaking sandata,
At sa gitna ng nakapanlulumong pressure ay malamig na nag-utos na magsalita na siya kung sino ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanya. Sa halip na tuluyang kainin ng takot ay isang pilit na ngiti ang sumilay sa duguan at pinagpapawisang mukha ng ating bida. Sa isipan niya ay nakahinga siya ng maluwag dahil ang desisyon ni Kapitan Usanggo na magtanong ay nagbibigay sa kanya ng malaking pagkakataon para makaligtas. Upang isakatuparan ang naisip na plano ay lakas loob siyang nagtanong sa opisyal kung wala itong balak na hanapin ang nakababatang kapatid nitong babae. Agad namang dumilim ang ekspresyon ng kapitan at isang nakakakilabot na presensya ang unti-unting bumalot sa kanyang buong pagkatao. Malamig na tinitigan ni Kapitan Usanggo ang ating bida at seryosong pinunan na mukhang marami nga itong nahukay na impormasyon tungkol sa kanyang buhay. Ngunit hindi iyon ang naging katapusan ng kanilang usapan, walang emosyong ibinunyag ng opisyal na hindi alam ng ating bida na matagal nang patay ang kanyang kapatid. Kasabay ng malamig na katotohanan iyon ay ang marahas na pagdiin ng nakatapak na paa sa katawan ng ating bida at ang paglapit ng malaking espada sa kanyang mukha, dahilan para mapangiwi siya sa pinaghalong sakit at matinding gulat. Hindi nagpatinag ang ating bida sa kabila ng nakatutok na espada at mabigat na tapak sa kanyang dibdib, buong tapang at lakas. Siyang sumigaw para ibunyag ang nakakagimbal na katotohanang buhay pa si Nosewa. Mabilis niyang idinugtong na noong mismong araw na pinaslang ang ama ng opisyal ay dinukot ang nakababata nitong kapatid. Dahil sa mga binitawang salitang iyon ay bahagyang natigilan si Kapitan Usanggo. Bakas ang matinding pagkalito sa mukha ng opisyal habang mahinang tinatanong kung anong kalokohan ang pinagsasabi ng nasa ilalim niya. Upang tuluyang makuha ang atensyon ng kapitan ay walang pag-aalinlangang inusisa ng ating bida kung bakit tanging ang katawan lamang ng kapatid nito ang nasunog ng matagpuan ng opisyal ang mga bangkay noon. Seryoso at puno ng kumpiyansang idineklara ng ating bida na isang pekeng bangkay lamang ang nakita nito dahil nananatiling buhay ang totoong Nosewa, at sa huli ay kalmado siyang nag-alok ng formal na kasunduan para pilitin ang opisyal na makipagtulungan kung nais nitong malaman ang buong impormasyon. Isang nakakabinging katahimikan ang pansamantalang bumalot sa paligid matapos bitawan ng ating bida ang mga salitang iyon. Habang nananatili siyang nakadapa sa ilalim ng mabigat na paa ng opisyal, malamig na tinitigan ni Kapitan Usanggo ang kaharap niya, bakas ang labis na pagkabigla sa kanyang nagdidilim na mukha ng aminin nitong hindi niya inaasahang alam ng kaharap ang eksaktong pangalan ng kanyang kapatid. Kasunod nito ay mahigpit na kinuyam ng kapitan ang kamay sa hawakan ng kanyang malaking espada na tila nagpipigil ng matinding emosyon. Walang ano-ano ay marahas na ibinaon ni Kapitan Usanggo ang matalim na sandata sa mabatong lupa na tumama ng napakalapit sa mukha ng ating bida. Kasabay ng pagyanig ng lapag at pagkalat ng mga nadurog na bato ay seryosong sinabi ng opisyal na napatunayan na niyang hindi nga nagsisinungaling ang kaharap niya. Tuluyan ng hamupa ang nakakamatay na tensyon sa pagitan ng dalawa nang magdesisyon si Kapitan Usanggo na pagbigyan ng alok ng kaharap. Matikas na nakatayo ang opisyal sa harap ng ating bida at kalmado nitong sinabing makikisakay muna siya para pakinggan ang mga ilalapag nitong detalye. Bakas ang pagkaseryoso sa mukha ng kapitan ng malinaw nitong igiit na saka lamang siya magdedesisyon kung tatanggapin niya ang kasunduan pagkatapos niyang marinig ang buong kwento. Kasunod ay walang anumang pag-aalinlangang tinanong nito kung saan eksaktong naruroon si Nosewa sa mga oras na ito. Kahit patuloy na iniinda ang sakit sa kanyang dibdib ay nakahinga ng maluwag ang ating bida dahil nakuha na niya ang buong atensyon ng opisyal. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para tuluyang isulong ang plano, buong kumpiyansa niyang ibinunyag na ang kapatid nito ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Flower Moon Merchant Association. Napatigil at tila natulala sa kinatatayuan si Kapitan Usanggo nang marinig ang pangalan ng Flower Moon Merchant Association. Habang malalim na nag-iisip ay mabilis na pinagtagpi-tagpi ng opisyal ang mga detalye sa isipan hanggang sa seryoso niyang banggitin na ang nasabing grupo ay direktang hawak at pagmamay-ari ng Solitary Blood Saint. Unti-unting nagdilim ang mukha ng kapitan, at puno ng katanungang inusisa ang ating bida kung ang taong iyon ba talaga ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang ama. Sinalubong ng ating bida ang madilim na tingin ng opisyal bago walang paligoy-ligoy na kinumpirma ang buong katotohanan. Kalmado ngunit seryosong ipinaliwanag niyang tama ang lahat ng hinala nito, at upang tuluyang basagin ang mga kasinungalingang bumalot sa buhay ng kapitan ay idinugtong pa niyang ang mismong taong iyon ang sadyang nagpaalab sa puot at pagnanasang maghayganti ni Kapitan Usanggo, at ang lahat ng panlilinlang na iyon ay ginawa lamang para tuluyang makontrol ang buong puwersa ng Blood Wolf Squad. Patuloy na
Ibinubunyag ng ating bida ang madilim na katotohanan kasabay ng tila paglitaw ng nakakakilabot na anino ng solitary blood Saint Jiang Ryong sa kanilang isipan. Walang anumang pag-aalinlangang idineklara niyang ang mismong taong iyon ang totoong mastermind at nasa likod ng buong sabuatan. Dahil sa bigat ng revelasyong iyon ay agad na rumahistro ang matinding pagkabigla at pagtutol sa mukha ni Kapitan No Sangguo. Mariing itinanggi ng opisyal ang narinig dahil isang malaking kalokohan lang para sa kanya ang paratang na iyon. Upang ipagtanggol ang matagal ng pinaniniwalaan ay seryosong ipinunto ng kapitan na ang mga sugat na natagpuan sa bangkay ng kanyang ama ay malinaw na kagagawa ng mga Orthodox sect, kaya imposibleng ang solitary blood saint ang may gawa ng malagim na krimen. Upang tuluyang wasakin ang maling paniniwala ng opisyal ay lakas loob na tinanong ng ating bida si Kapitan No Sangguo kung nakita ba mismo ng sarili nitong dalawang mata ang sinasabing mga sugat. Bakas ang matinding kumpiyansa sa mukha niya ng seryosong ipaalala na ang tanging nagkumpirma ng mga sugat mula sa espada at kumuha sa bangkay ng ama nito ay ang Flower Moon Merchant Association at ang mismong pinuno nilang si Huul. Dahil sa mga binitawang salitang iyon ay isang malalim at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa opisyal. Mahigpit na kinuyam ni Kapitan No Sangguo ang kamao dahil sa unti-unting pagpasok ng pagdududa sa isipan. Nang mapansin ang malaking pagbabago sa reaksyon ng kapitan ay naging malinaw para sa ating bida na tuluyan na itong nag-aalangan, at batid niyang kailangan na lamang niyang gumawa ng huling hakbang para tuluyang makuha ang tiwala ng opisyal. Tuluyang ibinunyag ng ating bida ang eksaktong lokasyon ng kapatid ng opisyal para patunayan ang mga sinasabi. Buong kumpiyansa niyang idineklarang si No Sewa ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Flower Moon Merchant Association sa branch nila sa probinsya ng Zhejiang, partikular na sa Jinhai County, upang tuluyang makuha ang tiwala ng kapitan ay walang pag-aalinlangang iminungkahi niyang magpadala ito ng mga pinagkakatiwalaang tauhan para mismong kumpirmahin ang impormasyon. Dahil sa napakadetalye at buong tapang na pahayag na iyon ay muling nakita ang matinding pagkagulat sa mga mata ni Kapitan No Sangguo, halatang hindi makapaniwala ang opisyal sa mga naririnig, kaya dahan-dahan at seryoso nitong itinanong kung sino ba talaga ang taong nasa kanyang harapan. Sa halip na sagutin ang katanungan ay kalmado lamang na nakaupo ang ating bida sa mabatong lapag habang nakayuko ng bahagya, sinamantala niya ang pagkakataong ito at ang pag-aalinlangan ng kapitan para seryosong itanong kung maaari na ba niyang asahan ang tuloy nito sa kanilang kasunduan. Seryoso at kalmadong tinitigan ng ating bida ang kapitan bago tuluyang ailapag ang huling kondisyon. Upang selyuhan ang kasunduan ay formal niyang hiniling kay Kapitan No Sangguo na tulungan siya sa oras na kailanganin niya ng kakampi sa hinaharap. Bilang tugon ay isang malaking kamay ang dahan-daang inilahad ng opisyal para tulungan siyang makabangon mula sa pagkakadapa, ngunit kasabay ng tila pagtanggap na iyon ay isang madilim at nakakakilabot na babala ang binitawan ng kapitan. Malamig nitong ipinaalalang kung sakaling malaman niyang hindi totoo ang mga impormasyong ibinigay ay siguradong pupugutan niya ang ulo nito gamit ang sarili niyang mga kamay, kahit saan man ito magtago. Tinanggap ng ating bida ang nakalahad na kamay ni Kapitan No Sangguo at buong kumpiyansang ipinaalala rito na wala siyang dahilan para magsinungaling lalo pa at nalunok na niya ang blood parasite. Matapos pilitin ang sariling makatayo ay kalmado at buong pusong sinabi niyang umaasa siyang mabilis na mahahanap ng opisyal ang kapatid nito. Sa kabilang banda ay nanatiling seryoso si Kapitan No Sangguo at prangkang inamin na hindi pa rin niya lubos na pinagkakatiwalaan ang ating bida. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdududa ay nagbitiw ang opisyal ng malalim na pangako, malamig ngunit puno ng sinseridad nitong idineklarang kung totoo man ang lahat ng impormasyong ibinunyag ay ituturing niya ang kaharap bilang panghabang buhay na tagapagligtas kahit ano pa man ang kahihinatnan ng kanilang kasunduan. Bilang pagpapakita ng matinding respeto ay formal na pinagsalikop ng ating bida ang kanyang mga kamay at taos-pusong nagpasalamat kay Kapitan No Sangguo. May ngiti sa kanyang labi nang sabihin niyang totoong kasing buti nga ng opisyal ang mga kwentong narinig niya tungkol dito, at kasabay ng mga salitang iyon ay malalim niyang inalala sa isipan na ito mismo ang eksaktong dahilan kung bakit nagawa niyang magtiwala at buong pusong sumunod sa kapitan noong nakaraan niyang buhay. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang sandali ay bigla na lamang natigilan ang ating bida, dahan-daang nawala ang kalmado niyang reaksyon at mabilis na napatingin sa kanang kamay. Agad siyang pinagpawisan dahil sa hindi inaasahang pakiramdam na umusbong sa kanyang sistema, halos mautol siya sa matinding pagkagulat habang hindi makapaniwalang nakatitig sa sarili niyang palad. Mabilis na napalitan ng pagtataka ang gulat ng ating bida nang mapagtanto kung ano ang bagay na biglang inihagi sa kanya, agad niyang nakilala na isa itong middle rank plaque,
dahilan para hindi siya makapaniwala sa mismong hawak niya ngayon. Kasunod nito ay dahan-dahang tumalikod si Kapitan No Sanggo at kalmadong nagsimulang maglakad palayo bitbit ang malaking espada. Seryosong ipinaliwanag ng opisyal na karapat-dapat lamang ang ating bida na makatanggap ng ganoong pabuya dahil nagawa nitong salagin ang mga atake niya ng 2 beses. Upang linawin ang sitwasyon ay idinugtong pa niyang ang gantimpalang iyon ay purong pagkilala sa lakas nito at walang anumang kinalaman sa kanilang ginawang kasunduan. Bago pa man tuluyang makalayo ay sandaling natigilan ang kapitan para itanong kung nalaman ba ng ating bida ang kanyang tunay na ugali mula sa lolo nito. Sa halip na magbigay ng direktang sagot ay kalmado lamang na pinanood ng ating bida ang pag-alis ng opisyal bago nagtanong pabalik kung maniniwala ba ito kapag sinabi niyang oo, at sa pagkakataong iyon ay tuluyan nang nagwakas ang matinding tensyon sa pagitan nilang dalawa. Tuluyan nang ibinalik ni Kapitan No Sanggo ang kanyang malaking espada sa lalagyan nito sa likuran. Kalmado siyang pumayag na makisakay muna sa mga plano ng kanyang kausap, ngunit bago pa siya makalayo ay mahigpit na hinawakan ng opisyal ang hawakan ng kanyang sandata at seryosong lumingon pabalik. Direktang tinitigan ng kapitan ang ating bida bago prangkang inamin na hindi niya malaman kung sadyang matalino ba o masyadong tanga ang taong nasa harapan niya. Upang ipaliwanag ang kanyang punto ay malamig na ipinaalala ng opisyal na hindi man lang nabanggit ng ating bida kung ano ang pangalan ng sarili niyang lolo. Isang malaking butas iyon sa kwento dahil napansin agad ng matalas na kapitan na nang bahagya lamang niya itong gipitin para sa mga sagot ay mabilis nitong ibinunyag ang lahat ng detalye. Napatigil ang ating bida nang tuluyang pumasok sa isipan niya ang loika ng opisyal. Bahagya siyang pinagpawisan at napahawak na lamang sa kanyang ulo ng mapagtantong tama nga ang sinabi nito. Sa halip na magkaila ay isang alang-inang ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago kalmadong inamin na nahuli nga siya ng kapitan sa kanyang sariling pagkakamali. Kasunod nito ay matikas na humalukip-kip si Kapitan No Sanggo at patuloy na pinagmasdan ng seryoso ang ating bida, malamig nitong ipinagtapat na wala talaga siyang anumang ideya kung ano ang tunay na pinaplano ng nasa harapan niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng katanungan at pagdududa ay ibinaba ng opisyal ang kanyang pride at buong tapat na idineklarang magtitiwala siya sa kaharap kahit sa pagkakataong ito lamang. Habang dahan-dahang naglalakad palayo si Kapitan No Sanggo ay lumabas ang espiritu ng espada at tuluyang nakahinga ng maluwag dahil tapos na ang panganib. Panatag nitong sinabi sa ating bida na inakala talaga nitong mapapahamak na sila mula pa noong sandaling tumalsik ang sandata palayo sa kasagsagan ng kanilang laban. Kalmado namang sumang-ayon ang ating bida sa isipan at inamin na sadyang pumanig lamang sa kanya ang matinding swerte sa pagkakataong iyon. Sandaling lumingon at tahimik na nagmasid si Kapitan No Sanggo mula sa di kalayuan, malalim na napaisip ang opisyal bago inilarawan ang ating bida sa kanyang isipan bilang isang napakakakaibang tao, at sa kabila ng lahat ay kinilala niya ang kakaibang lebel ng pag-iisip nito dahil labis siyang humanga kung paano napanatili ng kaharap niya ang kalmadong presensya kahit naligay na ang buhay nito sa bingit ng kamatayan kanina. Patuloy na pinag-isipan ni Kapitan No Sanggo ang mga nakakagulat na galaw ng ating bida kanina. Sa kanyang alaala ay malinaw na nagbalik kung paano nito buong tapang na hinarap at nasalo ang unang nakakamatay na hiwa. Bagamat inisip ng opisyal na baka sinwert lang ito sa unang salpukan ay mabilis namang nabura ang kaisipang iyon dahil sa sumunod na nangyari, dahil pumasok sa isipan niyang malinaw na nakapikit ang mga mata ng kaharap ng eksaktong salagin nito ang pangalawang atake. Malalim na pinagmasdan ni Kapitan No Sanggo ang ating bida mula sa di kalayuan at mas lalong gamulo ang kanyang isipan. Seryoso niyang napagtantong ang mga galaw nito ay bahagyang mas mabagal kaysa sa isang taong direktang gumagamit ng pakiramdam para basahin ang presensya ng kalaban, dahil sa hindi maipaliwanag na sitwasyong iyon ay isang nakakabaliw na teorya ang unti-unting nabuo sa isip ng opisyal, isang konklusyong kahit siya ay nahihirapang paniwalaan dahil tila may kung anong kakaibang puwersa ang nagdidikta sa bawat kilos nito. Isang nakakagimbal na ideya ang pumasok sa isipan ng opisyal nang mapagtantong tila may hindi nakikitang presensya na lihim na tumutulong at nagbibigay ng direksyon sa bawat galaw ng ating bida. Tuluyan ang naglakad palayo si Kapitan No Sanggo patungo sa liwanag ng lagusan para lisanin ang kuweba. Sinubukan nitong iwaksi ang kakaibang ideyang iyon sa kanyang isipan at pabirong sinabing isa lamang itong baliw na kaisipan. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalabas ay kalmado niyang inamin sa sarili na sa hindi malamang dahilan ay gamaan ang kanyang loob sa taong muntik niyang paslangin kanina. Samantala ay isang magkaibang sitwasyon naman ang nagaganap sa ilalim ng maliwanag na kalangitan na napapalibutan ng matataas na bangin.
Umaalingaw sa buong paligid ang malakas at autoritaryong boses ni Kapitan O habang mahigpit na inuutusan ang lahat ng naruroon na bilasan ang kanilang mga kilos at maayos na pumila base sa antas ng mga hawak nilang plaka. Sa paglapit ng ating bida sa Pormasayon ay mariing inihayag ni Kapitan O na ang lahat ng nagmamay-ari ng middle rank plaque ay dapat sumunod sa kanya. Agad namang napansin ni Song Juabak ang pagdating ng kaharap niya at isang malakas na tunog ng pagkabigla ang lumabas sa kanyang bibig. Bakas ang matinding gulat at pamumutla sa paisang mukha ni Song Juabak dahil sadyang hindi niya matanggap na ang taong itinuturing niyang walang silbi noon pa man ay kasama ngayon sa mataas na hanay ng mga nakapasa. Upang tuluyang asarin ang kanyang karibal ay buong kumpiyansang itinaas ng ating bida ang hawak niyang middle rank plaque kalakip ang mapanuksong ngiti. Sa kanyang tabi ay labis ang tuwa at nakaturo pa ang espiritu ng espada sa kalaban na tila masayang nakikisali sa pang-iinsalto. Dahil sa nakitang iyon ay tuluyan ng sumabog sa matinding galit si Song Juabak. Pasigaw nitong inusisa kung paanong nakuha ng ating bida ang ganoong antas ng plaka bago ito nagbitiw ng malulutong na mura na pamunit sa katahimikan ng paligid. Makikita ang patuloy na paglalakbay ng grupo ng mga nakapasa pababa ng kabundukan sa ilalim ng pamumuno ni Kapitan O. Habang kalmadong nagbaybay ang ating bida sa maalikabok na daan ay patuloy namang nakabuntot sa kanyang tabi si Song Juabak na halatang hindi pa rin makapag-move on sa naging resulta ng pagsusulit. Bakas ang matinding inis at pagkalito sa mukha ng kalaban habang walang tigil itong nagrereklamo sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, pilit na iginigiit ni Song Juabak na kahit anong gawin niyang pag-iisip ay sadyang hindi niya maintindihan kung paano nakuha ng ating bida ang ganoong antas ng plaka. At sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong at pagmamaktol nito ay pinili na lamang ng ating bida na manahimik at magpatuloy sa paghakbang ng hindi pinapansin ang mga hinaing ng kanyang katabi. Sa patuloy nilang paglalakad ay hindi pa rin tumitigil sa pagrereklamo si Song Juabak, pilit nitong inuusisa kung paanong ang isang taong wala man lang energy core ay nabigyan ng katulad nitong intermediate rank plaque. At sa sobrang inis at kalituhan ay tahasan nitong inakusahan ng ating bida na marahil ay nakatanggap lamang ito ng espesyal na paborito dahil nagmula ito sa blood cult. Hindi pa nakontento ay matalim na tinitigan ni Song Juabak ang ating bida bago mayabang na idineklarang siguradong tatalunan niya ito sa susunod nilang pagsubok. Sa kabilang banda ay masaya lamang na nakalutang ang espiritu ng espada sa kanilang tabi habang komportableng pinagmamasdan ang sitwasyon at casual na pinansin kung gaano kadesidado at kakompetitibo ang galit na kalaban. Kalmado man ang panlabas na anyo ay lihim namang napabuntong hininga ang ating bida sa isipan dahil sa labis na abalang dulot ng mga taong pilit na umaatake sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Narinig ito ng espiritu ng espada kaya bahagya itong nagtaka sa pahayag niya, ngunit mabilis ding nagliwanag ang mukha nito ng maalala at mapagtantong kasama nga pala sa kanilang problema ang tahimik ngunit mapanganib na presensya ni Kapitan O. Habang patuloy sila sa paglalakad ay seryosong lumingon si Kapitan O mula sa unahan para bigyan ng matalim na tingin ang ating bida. Malamig nitong ipinahayag na bagamat nakalabas siya ng walang galos matapos harapin si Kapitan No Sanggo ay mayroon pa rin itong nararamdamang kahinala sa buo niyang pagkatao. Kalmado lamang na tinanggap ng ating bida ang mga salitang iyon dahil alam niya ang tunay na pinagmumula ng inis ng opisyal. Batid niyang nagagalit lamang si Kapitan O dahil tuluyan na itong nawalan ng rason para pag-initin siya, lalo pa at mismong si Kapitan No Sanggo na ang naggarantiya sa kanyang pagkakakilanlan bilang tunay na inapo ng kulto na sadyang mahirap pa ring tanggapin para sa nagdududang opisyal. Sa gitna ng tahimik na tensyon ay bigla na lamang humalaklak ang espiritu ng espada sa kanyang tabi. Masaya nitong pinuri ang ating bida dahil sa magandang panunupalpol nito sa Kapitan, pabiro pa itong inihalin tulad sa isang utot. Dahil sa kalokohang iyon ay mabilis na napabuntong hininga ang ating bida at tahimik na sinaway ang espiritu na itigil na ang paulit-ulit na pagbanggit tungkol doon. Patuloy ang paglalakad ng ating bida pababa ng bundok kasama ang espiritu ng espada na palutang-lutang lamang sa kanyang tabi. Naging seryoso ang usapan ng dalawa ng Yuzeze ng espiritu kung ano na ang susunod na balak gawin ng ating bida mula sa mga sandaling iyon. Bilang tugon ay dahan daw ang napahawak ang ating bida sa kanyang ibabang tiyan at kalmadong ibinahagi sa isipan na ang una niyang dapat gawin ay humanap ng magandang pagkakataon para tuluyang maayos ang kanyang nasirang energy core. Dahil sa narinig ay bahagyang nagtaka ang espiritu ng espada at mabilis na nagtanong kung paano yun eksaktong gagawin dahil sadyang napakahirap ayusin ng ganoong klaseng pinsala.
Sa halip na mag-alala ay isang kalmadong ngiti lamang ang sumilay sa mukha ng ating bida bago buong kumpiyansang sinabing mayroon na siyang nakahandang paraan para doon. Ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang paliwanag sa pamamagitan ng pagtatanong kung narinig na ba ng espiritu ng espada ang tungkol sa tinatawag na all-healing divine physician. Nagtataka namang sumagot ang espiritu at agad inusisa kung ano ang kinalaman ng taong iyon sa kasalukuyan nilang problema. Dahil dito ay kalmadong inilahad ng ating bida ang kanyang mga nalalaman tungkol sa sikat na manggagamot, inilarawan niya ito bilang mahusay na eksperto na kilala sa buong mundo dahil sa kakayahan nitong magpagaling ng kahit anong uri ng karamdaman o pinsala, basta bahanda ang pasyente na magbayad ng kaukulang kapalit. Upang tuluyang linawin ang punto ay buong kumpiyansang idinagdag ng ating bida na base sa mga bali-balitang narinig niya noong nakaraan ay nagawa na rin ng manggagamot na iyon na tuluyang ayusin ang nasira at wasak na energy core. Isang mahalagang balita ang nakarating sa kanila na sa loob ng 10 araw ay nakatakdang dumating sa Six Blood Valley ang tanyag na manggagamot. Dahil sa pambihirang pagkakataong iyon ay masiglang lumutang ang espiritu ng maikling espada sa likuran ng ating bida. Agad itong nagmungkahing kailangan na lang nitong magbayad para tuluyang mapagaling ang katawan nito, tahimik at kalmado lamang na nakikinig ang ating bida sa kasama na tila malalim na pinag-iisipan ng mga susunod na hakbang. Ngunit bago pa man tuluyang matuwa ang nakalutang na espiritu ay bigla na lamang itong natigilan na parang binuhusan ng malamig na tubig, nanlaki ang mga mata nito at agad na binalot ng kaba ng mabilis na tumakbo sa isipan nitong naiwan pala ng ating bida ang lahat ng pera sa taberna bago pa man sila madakip ng kulto. Dahil sa katotohanan iyon ay kinakabahang ipinamukha nitong siya na lang ang nag-iisang bagay na hawak ng ating bida na may katumbas na halaga. Sa sobrang inis at pagpapanik ay walang pag-aalinlangang sinugod ng makulat na espiritu ang ating bida at pinag-ulan ito ng maliliit na suntok sa ulo, pasigaw at galit nitong inakusahan ng ating bida na isang walang utang na loob na nagbabalak ibenta ang mismong pamana ng kanyang ina para lamang makapagbayad sa manggagamot. Pilit namang hinaranggan ng ating bida ang mga atake ng kasama at natatarantang itinanggi ang mga paratang nito, na nagdulot ng magaan at nakakatawang eksena sa gitna ng kanilang mapanganib na sitwasyon. Mula sa hindi kalayuan ay naguguluhang nakatingin si Song Juabak sa kakaibang kinikilos ng ating bida, kumunat ang noo nito at pabulong na tinanong ang sarili kung ano na naman ang kalokohang ginagawa nito sa hangin. At sa labis na pagkalito ay seryoso pa itong napaisip kung kailangan din ba niyang gayahin ang mga kakatwang galaw na iyon para makaiwas sa posibleng kapahamakan. Samantala ay mabilis na ipinaliwanag ng ating bida sa isipan ang tunay na plano para pakalmeyan ang nagwawalang kasama. Kalmado niyang ibinunyag na maghahanap siya ng partikular na halamang gamot na sadyang gagamitin niya bilang pambayad, bahagyang natigilan ang nakalutang na espiritu. Puno ng pagtatakang inusisa kung bakit isang simpleng halaman ang nais nitong hanapin para sa napakalaking pabor. Seryosong idinagdag ng ating bida na, pagsapit ng 10 araw ay eksaktong maghahanap ang tanyag na manggagamot ng pambihirang halaman mula sa kabundukan, buong kumpiyansa niyang idineklarang alam na alam niya kung saan matatagpuan ang bagay na iyon dahil sa malinaw niyang alaala mula sa nakaraan. Mabilis na nagliwanag ang mukha ng espiritu ng espada matapos malaman ang detalyadong planong iyon. Masigla nitong pinuri ang ating bida at manghang-mangha na inamin na sadyang napakagaling nitong maghanda para sa kanilang kinabukasan. Sa pagpapatuloy ng kanilang malalim na pag-uusap sa isipan ay seryosong napagtanto ng ating bida ang bigat ng kanyang kasalukuyang kalagayan, dahil sa mga limitadong pagpipilian ay buong kumpiyansa niyang binuo ang desisyon na kailangan niyang umangat at maging isang malaking pangalan sa loob mismo ng blood cult upang makasurvive. Isang mahinang tawa ang pinakawala ng espiritu ng espada bago mapanuksong inusisa ang balak ng kanyang kasama. Pabiro nitong ipinaalala na medyo nakakatawang isipin na ang isang taong nagmula sa Orthodox sect ay naghahangad na maging tanyag sa loob ng isang kilalang masamang kulto. Kalmado lamang itong sinagot ng ating bida at malalim na ipinaliwanag ang kanyang pananaw sa mundo. Seryoso niyang idiniin na hanggat may mga tao sa paligid ay pare-pareho lamang ang kalakaran sa kahit saan mang lugar. Dahil parehong nagkukubli ang mga bulok at masasamang nilalang maging sa Orthodox man o unorthodox na sekta. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay biglang itinaas ni Kapitan O ang kanyang kamay para patigilan ang buong grupo. Nagtatakang napatingin ang ating bida sa likuran ng nakamaskarang opisyal dahil sa biglaang utos na iyon, seryosong sinuri ni Kapitan O ang daan sa kanilang unahan, at ramdam ng lahat ang biglaang pagbigat ng tensyon sa paligid. Nang tuluyang humakbang paarap si Kapitan O ay isang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa kanyang paningin.
nagkalat sa malamig na lapag ang mga walang malay na katawan ng ilang tauhan, dahilan para manlaki ang mga mata ng opisyal sa matinding gulat, kinakabahan at nauutol na inusisa ni Kapitan O kung ano ang malagim na nangyari sa lugar na iyon at kung sino ang gumawa ng ganoong klaseng kalapastanganan. Hindi na kinailangan pang maghintay ng matagal ni Kapitan O dahil mabilis na nasagot ang kanyang katanungan, sa hindi kalayuan ay sabay nilang nasaksihan ng ating bida ang pambihirang eksena na agad nagdulot ng matinding gulat sa kanilang dalawa. Isang maskuladong lalaking may suot na balat ng tigre ang kasalukuyang nakatayo roon, walang kahirap-hirap na iniangat sa ere ang isang tao gamit lamang ang isang kamay na mahigpit na nakasakal sa leeg nito. Walang awang pinagmasdan ng maskuladong kalaban ang mga walang malay na biktima sa kanyang paligid at dismayado nitong inamin na wala man lang silbi ang mga taong iyon. Nang marinig ang mapang insultong salitang iyon ay mabilis na sumigaw si Kapitan O, galit na galit nitong inusisa kung sino ba ang pangahas na estrangherong nasa harapan niya. Sa halip na matakot sa matapang na banta ng Kapitan ay dahan daw ang lumingon ang maskuladong kalaban na halatang nakahanap ng panibagong aliw, isang nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa magaspang nitong mukha nang makita ang grupo ni na Kapitan O at ng ating bida. Puno ng pananibik nitong idineklarang sa wakas ay may panibago na namang biktima na dumating para sa kanya, at sa sandaling iyon ay tuluyan ng naramdaman ng lahat ang malagim na panganib na dala ng bagong kalaban. Walang anumang pag-aalinlangang inihagis ng kalaban ang hawak nitong walang malay na biktima patungo sa gilid, mabilis na tumilapon ang kaawa-awang katawan at dumaan mismo sa harapan ni Kapitan O, dahilan para marahas itong mapaigtad. Nang maramdaman ang nakakakilabot na banta ng kanyang kaharap ay agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Kapitan O. Buong lakas itong sumigaw at mahigpit na inutusan ng ating bida pati na rin ang iba pang mga bihag na mabilis na magtago sa kanyang likuran. Kasabay ng babalang iyon ay matikas na pamwesto ang kapitan at hinawakan ang puluhan ng kanyang sandata para paghandaan ang paparating na panganib. Bago pa man tuluyang makabunot ng sandata si Kapitan O ay walang kahirap-hirap na nahawakan agad ni Nosanggo ang kamay nito. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay halos hindi na nakapag-react ang kapitan, at tanging matinding gulat na lamang ang lumahistro sa kanyang pinagpapawisang mukha. Dahan daw ang inilapit ni Nosanggo ang nakakakilabot niyang mukha na may nagliliwanag na mga mata sa mismong harapan ng kapitan, malamig at puno ng pagbabantang sinabi nitong nakaharang si Kapitan O sa kanyang daraanan, kaya dapat na itong umalis, bago pa man makasagot o makapanlaban ang opisyal ay isang nakakawasak na atake ang walang awang pinakawalan ni Nosanggo, direktang sumalpok ang marahas na puwersa sa mukha ni Kapitan O, dahilan para umalangaw ang matinding salpukan at tuluyan itong mawalan ng laban sa isang iglap. Isang nakakabinging salpukan ang yumanig sa paligid ng direktang tumama ang nakakawasak na kamao ni Nosanggo. Sa sobrang lakas ng puwersa ay parang isang sirang manika na marahas na tumilapon si Kapitan O palayo. Walang kalaban-laban itong bumagsak sa lupa na nagdulot ng malakas na pag-angat ng alikabok sa kanilang harapan, matikas na nanatiling nakatayo si Nosanggo sa kanyang pwesto ng may nakataas na kamao, tila hindi man lang gumamit ng matinding lakas sa kanyang ginawa. Isang nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa magaspang na mukha ni Nosanggo habang nanlilisik ang mga nagliliwanag nitong mata patungo sa mga nanginginig na bihag. Sa kalagitnaan ng nakakapanindig balahibong eksenang iyon ay halos manigas sa kinatatayuan ang ating bida. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat dahil hindi niya lubos maisip na ang mapanganib na opisyal na tulad ni Kapitan O ay tuluyang mapapabagsak at matatalo sa pamamagitan lamang ng iisang atake. Agad na pinagpawisan ang ating bida habang hindi makapaniwalang nakatingin sa nanginginig at nakabulagtang katawan ni Kapitan O sa lapag, sa isipan niya ay pilit niyang pinoproseso ang nakakagulat na sitwasyon dahil malinaw sa kanyang kaalaman na isang magaling at sikat na martial master ang kapitan. Ngunit walang kahirap-hirap itong napabagsak sa iisang atake lamang. Nanlaki ang mga mata ng ating bida at tuluyan ng binalot ng matinding kaba ang kanyang sistema, mabilis na tumakbo sa kanyang utak na kung ganoon kabilas na talo ang kapitan ay paniguradong kahit ang mismong commander nila ay wala ring magiging laban, seryoso niyang hinalungkat ang mga alaala mula sa nakaraan niyang buhay, ngunit napuno lamang siya ng matinding pagkalito dahil wala siyang makitang kahit anong impormasyon tungkol sa martial master na nagtataglay ng ganoon kakilabat na kapangyarihan. Sa kabilang banda ay matikas na nakatayo si Nosanggo at kalmado nitong pinapatunog ang mga buto sa kanyang mga kamay, patuloy na naglalabas ng nakakabigat na presensya ang maskuladong kalaban na tila sumasakal sa paghinga ng lahat ng nakapaligid.
Sa tindi ng inilalabas nitong nakakamatay na puwersa ay isang desperadong tanong ang tahimik na umalangaw sa isipan ng ating bida kung sino ba talaga ang mapanganib na halimaw na nasa harapan nila. Sa gitna ng matinding takot ay mabilis na napasigaw si Song Juabak at kinakabahang inusisa kung tuluyan na bang napatay ng maskuladong kalaban si Kapitan O. Agad namang nataranta ang ating bida sa naging kilos ng kasama kaya galit niya itong sinaway sa isipan. Mariing ipinaalalang buhay pa ang opisyal kaya dapat na itong manahimik para hindi na sila madamay pa sa kaguluhan. Bago pa man sila makapag-isip ng susunod na hakbang ay kalmadong itinaas ni No Sanggo ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap ay walang pag-aalinlangang pinagdikit ng kalaban ang dalawang palad, dahilan para umalangaw ang nakakabinging palakpak sa buong lugar. Kasunod nito ay isang marahas na puwersa ng hangin ang mabilis na sumabog at yumanig patungo sa kanilang direksyon. Dahil sa nakakawasak na pressure ay puwersahang napaatras ang ating bida at napadaing sa tindi ng epekto, nanlaki ang kanyang mga mata at pilit niyang hinaranggan ang mukha. Halos hindi makapaniwalang ang isang simpleng palakpak lamang mula kay No Sanggo ay sapat na para lumikha ng ganoon kakilabot at mapanganib na lakas. Kasunod ng nakakawasak na puwersa ng hangin ay isang matinis at nakakabinging alingaw ang biglang pumasok sa pandinig ng ating bida, agad na nanlaki ang kanyang mga mata at pinagpawisan siya ng matindi bago marahas na napahawak sa sariling ulo para pilit labanan ang hindi maipaliwanag na sakit. Sa sobrang tindi ng kirot na tila pumupunit sa mismong utak niya ay napasigaw na lamang siya ng buong lakas at tuluyang nawalan ng balanse. Hindi lamang siya ang nakaranas ng malagim na paghihirap dahil sabay-sabay ding napadaing at sunod-sunod na bumagsak sa lapag ang iba pang mga bihag na nakapaligid sa kanya. Habang namimilipit ang lahat sa malamig na lupa ay matikas at kalmado lamang na nakatayo si No Sanggo mula sa di kalayuan, isang malamig na tingin ang ibinigay ng maskuladong kalaban sa mga nakabulagtang biktima, sapat na para iparamdam ang nakakakilabot na agwat ng kanilang kapangyarihan. Malamig na pinagmasdan ni No Sanggo ang mga namimilipit na bihag sa kanyang harapan at walang pakialam na kinamot ang kanyang dibdib. Puno ng pagkadismaya nitong pinuna ang nakakabinging mga sigaw sa ganoon lang kainang atake, bago mapang insultong inusisa kung puro walang silbi rin ba ang mga bagong dating na ito. Sa gitna ng kaguluhan ay mabilis na lumutang ang espiritu ng espada sa tabi ng ating bida, bakas ang matinding pag-aalala sa mukha nito habang pasiga na nagtanong kung naririnig ba siya nito at kung maayos lamang ba ang kanyang kalagayan. Ngunit dahil sa tindi ng natamong pinsala ay tanging matinding hapdi na lamang ang nararamdaman ng ating bida. Sa kanyang isipan ay hirap siyang dumaing dahil pakiramdam niya ay tuluyan ng napunit ang kanyang mga eardrum na naging dahilan para wala na siyang marinig mula sa paligid. Unti-unting tumulo ang sariwang dugo mula sa tainga ng ating bida, dahilan para mahigpit siyang mapahawak dito. Lalong lumala ang kanyang sitwasyon dahil sa nakakahilong epekto ng atake na mabilis na sumisira sa kanyang balanse, at pilit niyang nilalabanan ang matinding pagduduwal na tila anumang oras ay tuluyan na niyang isusuka. Sa gitna ng matinding paghihirap ay bigla na lamang nakaramdam ng kakaibang init ang ating bida na nagmumula mismo sa loob ng kanyang dibdib, kasabay nito ay isang pamilyar at nagliliwanag na asul na enerhiya ang unti-unting bumalot sa kanyang buong katawan, nagdulot ng labis na pagtataka sa kanyang mukha. Lumutang sa harapan niya ang espiritu ng espada at naguguluhang inusisa kung nakakaramdam na naman ba siya ng init dahil iyon din ang eksaktong nangyari nang magwala ang nakatanim na blood parasite kani-kanina lamang. Ngunit sa paghawak ng ating bida sa dumudugong tainga ay mabilis siyang nakaramdam ng malaking ginhawa. Kalmado niyang napagtantong sadyang magkaiba ang init na kanyang nararanasan ngayon dahil tuluyan nang nawala ang nakakabinging ugong sa kanyang pandinig, at unti-unti na ring naghilom ang mga natamo niyang sugat. Nabasag ang sandali ng paggaling ng ating bida nang bigla na lamang umalangaw ang desperado at galit na sigaw mula sa kanyang likuran. Mabilis siyang napalingon at bahagyang pinagpawisan sa gulat nang makita kung sino ang pinagmulan ng matapang na boses na iyon. Sa hindi kalayuan ay nakatayong nakaamba si Song Juabak para buong tapang na harangan ang nakakakilabot na figure ni No Sanggo. Sa mismong likuran nito ay kaawa-awang nakadapa pa rin sa lupa ang nakababata niyang kapatid na si Song Woo-hyun. Kahit halatang nanginginig sa takot ay buong lakas na hinamon ni Song Juabak ang maskuladong kalaban sa kanilang harapan. Pasigaw nitong idineklarang kung talagang gusto silang patayin nito ay subukan na nitong gawin, dahil hinding-hindi siya kailanman papayag na madapuan kahit isang daliri ang kanyang kapatid. Seryosong pinagmasdan ng ating bida ang kalagayan nina Song Juabak at Song Woo-hyun na parehong naghahabol ng hininga at may tumutulong sariwang dugo mula sa kanilang mga tainga, sa isipan niya ay
Labis siyang nagtaka kung paanong nagawang tiisin ni Song Juabak ang nakakawasak na palekpak na iyon, at naisip pa niyang mas nakabubuti sana para sa kaligtasan nito kung nanatili na lamang itong nakadapa sa lupa. Ngunit sa halip na tuluyang tapusin ang magkapatid ay isang malakas at nakakakilabot na tawa ang biglang pinakawalan ni No Sang-gu. Isang malaking ngisi ang gumuhit sa mukha ng maskuladong kalaban bago nito masayang idineklarang nakapasa si Song Juabak sa kanyang pagsubok, dahil sa hindi inaasahang sinabi ng kalaban ay mabilis na napalitan ng matinding pagkalito ang pinagpapawisang mukha ni Song Juabak. Mahina nitong inusisa kung bakit siya nakapasa na tila hindi maintindihan kung ano ba talaga ang pumasok sa isip ng halimaw na nasa harapan niya. Bago pa man lubos na maproseso ni Song Juabak ang sinabi ng kalaban ay isang mabilis at napakabigat na hampas ang walang awang damapo sa kanyang batok. Sa tindi ng puwersang iyon ay marahas na sumubsob ang mukha niya sa lupa at hindi na muling nakabangon pa. Nang masaksihan ang nangyari ay agad na napasigaw si Song Woo-hyun ng buong pag-aalala para sa nakadipang kapatid, habang kalmado lamang na nakatayo si No Sang-gu sa gitna nila. Samantala ay mabilis na lumutang ang espiritu ng espada sa tabi ng ating bida at seryoso nitong inusisa kung kaya na ba nitong pakilyusan ang kanyang katawan. Agad namang naging matalim ang tingin ng ating bida sa paligid. Tahimik na napagtanto sa sarili na kailangan na niyang makagalaw agad dahil kung mananatili pa siya sa lugar na iyon ay hindi na niya alam kung ano ang malagim na sasapitan niya sa kamay ng kalaban. Agad na pinagpawisan ang ating bida at nanlaki ang mga mata niya nang maramdamang bumaling ang atensyon ng kalaban sa kanyang direksyon. Isang nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa mukha ni No Sang-gu nang mapansin nitong may isa pa palang bihag na nagawang makatayo sa gitna ng mga nakabulagtang katawan. Dahil sa matinding panganib ay natarantang napasigaw ang espiritu ng espada para balaan ang ating bida na nakita na siya ng kalaban kaya kailangan na nitong tumakbo, at sa eksaktong sandaling iyon ay hindi na nag-aksaya pa ng oras ang ating bida. Buong lakas na tumalikod para mabilis na tumakas palayo sa nakakamatay na presensya ni No Sang-gu. Mabilis na tumakbo ang ating bida palayo para takasan ang nakakamatay na sitwasyon, ngunit hindi niya inasahan ang sobrang bilis ng kanyang kalaban. Sa isang iglap ay nakasunod na agad si No Sang-gu sa mismong likuran niya, may nanlilisik at nagliliwanag na mga mata na tila isang halimaw na nakahanap ng bagong biktima. Isang nakakakilabot at baliw na ngisi ang gumuhit sa mukha ni No Sang-gu bago nito inihanda ang susunod na galaw. Walang anumang pag-aalinlangang nagpakawala ang kalaban ng napakalakas at mataas na sipa na direktang nakatutok sa likuran ng ating bida. Dahil sa bilis at bigat ng paparating na panganib ay agad na pinagpawisan ang ating bida. Bago pa man siya makagawa ng paraan para tuluyang umiwas ay inabot na siya ng marahas na atake. Dahilan para manlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat, sa eksaktong sandaling iyon ay isang malagim na pagkabigla ang lumahistro sa kanyang mukha habang walang kalaban-laban niyang tinatanggap ang nakakawasak na puwersa na tuluyang pumutol sa kanyang pagtakas. Samantala ay patuloy na umalangaw ang malakas na boses na paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Kapitan O para pilit itong gisingin mula sa pagkawala ng malay. Dahan-daang nagmulat ng mata ang kapitan habang nakabulagta pa rin sa lupa. May sariwang dugo na umaagos malapit sa kanyang bibig, bakas ang matinding pagkalito sa kanyang mukha nang mahina siyang mapadaing at pilit na kilalanin ang mga tao sa kanyang paligid. Nang tuluyan siyang makabawi ng ulirat ay, bumungad sa kanyang paningin si Gu Sang-won na seryosong nakatayo sa harapan niya kasama ang ilan nitong tauhan. Kalmadong nagpaliwanag si Gu Sang-won na sinadya niya itong hanapin dahil hindi samipot ang kapitan sa itinakdang oras. Agad namang nakilala ni Kapitan O ang opisyal at mahinang binanggit ang pangalan ng commander bilang paggalang, sa kabila ng tindi ng kanyang panghihina. Habang inaalalayan ng mga tauhan ang mga duguan at sugatang kadit ay hindi naiwasan ni Gu Sang-won na mapansin ang kaunos-lunos na sinapit ng buong grupo. Puno ng pagtataka at seryosong inusisa ng opisyal kung ano ba talaga ang malagim na pangyayaring naganap sa lugar na iyon. Dahan-daang napahawak si Kapitan O sa sariling ulo, bakas ang labis na hiya sa boses nito nang humingi siya ng tawad. Mahina siyang nagpaliwanag na isang hindi kilalang barbaro ang bigla na lamang sumulpot sa kanilang harapan. Agad namang ikinunot ang noo ni Gu Sang-won dahil hindi siya makapaniwalang isang tagalabas lamang ang may kagagawa ng lahat ng iyon. Sa gitna ng pag-uusap ay naging matalim ang mga mata ni Kapitan O sa likod ng kanyang maskara. Buong pait at pagkadismaya niyang inamin na ang naturang kalaban ay nagtataglay ng nakakakilabot na kapangyarihan na sapat para tuluyan siyang mapabagsak sa iisang atake lamang, at bago pa man makasagot ang commander niya ay sinimulan na niyang ilarawan ang nakakapanghilakbot na anyo ng halimaw.
Patuloy na nagpaliwanag si Kapitan O at detalyadong inilarawan ang itsura ng kalaban na mayroong magulong buhok at napakalaking pangangatawan. Idinagdag pa nitong ang naturang barbaro ay madaling makilala dahil nakasuot ito ng balat ng tigre bilang pang-itaas na damit. Nang marinig ang eksaktong detalyeng iyon ay biglang nanlaki ang mga mata ni Gu Sangwon sa gulat, tila may pamilyar at nakakakilabot na figure ang mabilis na pumasok sa isipan ng opisyal, kaya naging labis na seryoso ang mukha nito habang muling inulit ang tanong para kumpirmahin kung isang malaking lalaking nakasuot ng balat ng tigre nga ba ang umatake sa grupo. Dahan daw ang tumango si Kapitan O habang pilit na iniinda ang sakit ng kanyang natamong sugat, buong kasiguruhang sumagot na tama ang pagkakalarawan sa kanyang commander. Napansin ni Kapitan O ang pananahimik at seryosong ekspresyon ni Gu Sangwon kaya nagtataka siyang nagtanong kung mayroon bang problema sa kanilang sitwasyon. Walang paligoy-ligoy na ipinahayag ni Gu Sangwon ang kanyang hinalang ang taong umatake sa kanila at dumukot sa mga bata ay ang partikular na taong matagal na nilang iniiwasan. Labis na naguluhan si Kapitan O at pilit inusisa kung sino ang tinutukoy ng opisyal. Doon na kalmadong itinanong ni Gu Sangwon kung pamilyar ba ang kapitan kay Elder Heachian na kabilang sa nakakatakot na grupo ng Four Supremes. Nang marinig ang pangalang iyon ay agad na pinagpawisan si Kapitan O sa matinding kaba, nauuto itong napabigkas sa pangalan ng Elder na tila hindi makapaniwalang ang taong bumugbog sa kanya ay isang maalamat at nakakakilabot na halimaw. Kalmadong nagpaliwanag si Gu Sangwon na malamang ay wala talagang alam si Kapitan O sa presensya ng kalaban dahil nasa kalagitnaan ito ng isang misyon sa labas noong panahong iyon. Idinagdag pa ng opisyal na hanggang kamakailan lamang ay tahimik na nananatili si Elder Heachian malapit sa Six Blood Valley bago ito tuluyang gumawa ng gulo. Buong seryosong ipinaalala ni Gu Sangwon na ang taong umatake sa kanila ay direktang kabilang sa apat na pinakamalakas na nilalang ng buong Blood Cult na mas kilala sa tawag na Four Supremes. Upang mas lalong ipaintindi ang bigat ng kanilang kinakaharap na sitwasyon ay mariin itong idiniin na sa mismong pangkat na iyon ng mga halimaw ay ang Elder na iyon ang nagtataglay ng pinakabaliw at pinakamahirap basahing ugali sa kanilang lahat. Bomb-a-lot ang isang nakakabahalang presensya sa buong paligid kasunod ng isang malalim at nakakakilabot na tawa mula sa halimaw na tuluyan ng nakilala bilang ang baliw na si Elder Heachian. Bakas sa nanlilisik nitong mata ang matinding kasiyahan bago nito mapanuksong ibinunyag na may isang bagay siyang hindi inaasahang makita. Walang anumang pag-aalinlangang itinaas ni Elder Heachian ang kanyang matipunong kamay upang ipagmayabang ang isang pudpud at lumang maikling espada. Nakangisi nitong inusisa ang ating bida kung ang sandatang iyon ba ang pilit nitong hinahanap upang gamitin laban sa kanya. Agad na pinagpawisan ang ating bida at bumakat ang matinding gulat sa kanyang mukha nang mapagtantong nasa kamay na ng kalaban ang kanyang nakatagong patalim, lalo pang bumigat ang sitwasyon ng kalmadong punahin ni Elder Heachian kung paanong ang isang hamak na bagong kadit ay nagawang magtago ng ganoong klaseng sandata sa kabila ng malinaw na kalumaan nito. Isang mapanuksong tawa ang pinakawalan ni Elder Heachian habang komportableng nakaupo sa itaas ng mga hakbang. Buong pagkaaliw nitong ipinahayag na hindi siya makapaniwalang ang isang nagtataglay ng sira-sirang energy core ay nagawang tiisin ang kanyang nakakawasak na atake. Sa ibaba ay pilit na ibinabangon ng ating bida ang kanyang sarili mula sa malamig na lapag. Sa mismong harapan niya ay walang malay na nakabulagta sina Song Juabak at Song Woohyun na hindi pa rin nakakabawi mula sa matinding pinsala. Kalmadong idinagdag ni Elder Heachian na sa lahat ng mga bihag ay ang ating bida pa mismo ang pinakaunang nagising. Kasunod nito ay isang napakalaki at nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa mukha ni Elder Heachian. Sa mismong sandaling iyon ay muling bumigat ang presensya sa buong paligid ng buong pananabik nitong idineklara na paniguradong magiging sobrang kawili-wili ang mga susunod na mangyayari.